Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Walang tulog si Ella. Halos kaharap na niya ang computer buong gabi. Hindi siya makatulog kakaisip sa naging reaksyon ni Raf nung may activity ang mga bata sa City Hall. Hindi talaga nawala kahit saglit sa isip niya ang mga nangyari. Pero wala siyang lakas ng loob na magtanong sa binata. Wala siyang lakas ng loob na alamin mismo sa ina ni Raf kahit nakausap niya na ito. Kaya gumawa na lamang siya ng paraan upang alamin iyon. Ang naging resulta ay wala siyang tulog. Wala na nga siyang tulog kakahanap ng rason, pero wala naman siyang napala. Eyebags lang ang kanyang nakuha. Malaking eyebags at nahihilo pa siya. Sana pala, hindi na lamang siya nangialam. Huminga siya ng malalim at hinarap ang salamin upang makita ang resulta ng paghaharap niya sa computer. Siguro hindi lang talaga sikat ang governor na yon, kaya wala siyang mahanap na impormasyon tungkol dito. Siguro hindi lang talaga open ang buhay nito sa publiko. Pero imposible talaga kung hindi siya open sa public. Parang sinasabi ko na rin na nagkaroon ng snow sa Pilipinas. Napaismid siya at kinuha ang suklay. Imposible naman talaga dahil governor yon. Ang iba nga ay halos ibandera pa ang pamilya nito. Sinipat na naman niya ang sariling refleksyon sa salamin. Halos hindi niya maibuka ang maitim niyang mata. Bunga sa wala siyang tulog. Nilibot niya na siguro lahat ng website na nakita niya kagabi pero wala talaga siyang makitang impormasyon tungkol kay Raf. Bawat sites na nakita niya sa internet na may kaunting impormasyon tungkol sa governor na yon ay binasa niya talaga. Pero bakit wala siyang nakita ni katiting na para kay Raf? Pero kung sa bagay, pamangkin lang naman ng lalaki. Tumaas ang isang sulok ng labi niya at tila kinausap ang kanyang refleksyon. Maganda naman siya pero dahil si Raf nga iyon ay parang na siyang zombie tingnan. Hi, Ella, bakit mo ba naiisip ang lalaking yon? Lunes. Halos bawat galaw ni Ella ay mababakas na nagmamadali. Ilang minuto na lang ang natitira upang habulin ang flag ceremony na palaging ginagawa ng mga nagtatrabaho sa barangay. Kapag siguro tatanungin siya at mga kasama niya sa barangay kung anong pinakaayaw nilang araw sa kalendaryo, ay magkakasabay pa siguro nilang babanggitin ang araw ng Lunes. Kahit nung nag-aaral pa siya, ayaw niya talaga kapag sumasapit ang araw ng Lunes. Kalbaryo niya talaga iyon at gusto na lamang niyang sumpain. Maliban sa kailangan nilang umattend sa flag ceremony, ay iyon ang araw na parang ayaw niyang bumangon. Palagi niyang tinatanong sa sarili, iyon na ba talaga? Sure na? Tapos na talaga ang weekend? Walang extension? Nasa labas na siya ng pinto nang biglang sumigaw ang mama niya, kaya dagli siyang lumingon. Saksi ang magandang langit at ang dalawang mata niya sa pagtakbo ng kanyang mama habang dala ang maliit na Tupperware at lumapit sa kanya. Muli nitong tinawag ang kanyang pangalan nang ilang hakbang na lamang ang gagawin nito. Todong ngiti pa ang kanyang mama at ipinakita sa kanya ang dala. Nakalimutan mo ang baon mo. Anito at ibinigay sa kanya ang Tupperware. Inabot niya iyon at hilaw ng ngumiti. Kung alam lang siguro ng mama niya ang laman ng Tupperware at ang para kanino iyon, hindi na siguro ito tatakbo upang ibigay sa kanya ang Tupperware. Sige po, salamat. Salamat ma. Muli siyang ngumiti at nagpaalam na. Ang laman ng Tupperware na ito ang dahilan kung bakit siya malilate ngayon. Naisip kasi niya na magluto ng cookies para ibigay sa loko-lokong Raf na yon. Ewan din ba kung bakit niya biglang naisip na magluto at kay Raf pa talaga iyon balak ibigay. Nagbabaka sakali lang din naman siya. Pumara na siya ng tricycle para mabilis siyang makarating sa barangay hall. Panigurado kasi na siya na lang siguro ang hindi pa nakakarating. Ayaw pa naman niyang malate. Ayaw niyang mabawasan ang kanyang sahod. Sa barangay hall po tayo, Manong. Aniya na makasakay na siya sa tricycle. Muli niyang sinulyapan ang Tupperware kung hindi pa rin mahuhulog ang loob ni Raf sa kanya. Kukulamin niya na talaga. Todo effort pa siyang iluto ang cookies na to at nasira pa ang beauty rest niya. Kukulamin na lang niya talaga ang binatang yon. Gagamitin niya ang skills niya. Ilang sandali lang ang lumipas at tumigil na ang sinasakyan niyang tricycle. Wala sa sariling inabot niya ang bayad at lumabas na upang tumungo sa barangay hall. Sinalubong siya ng magandang hangin na agad yumakap sa kanyang kaibuturan at wala siyang ibang nagawa kundi sagutin ang hangin ng kanyang matamis na ngiti kahit ang gusto niya ay tangayin siya ng antok ng makatulog pero hindi niya magawa.
Magandang sinag ng araw na animoy nais halikan ng kanyang balat. Pero kahit sinasalubong siya ng sikat ng araw, ay tinahak niya ang daan papasok sa balak niyang puntahan. Wala pa siyang nakita mga bata, mga barangay officials at staff lang ang naroroon. Sinulya pa niya ang suot na relo na natakpan na pala ng suot niyang jacket. Ilang minuto na lang pala ay magsisimula ng flag ceremony. Kahit anong gawin niyang pagtitig sa kadalasang linya na gusto ni Raph, ay wala roon ang lalaki. Siguro late na naman yon at hindi na naman dadalo sa flag ceremony. Napaismid na lamang siya at ilang beses na pinatay ang binata sa isip niya. Wala talagang kahit 1% na magugustuhan niya si Raph, na kay Raph lahat na ayaw niya sa lalaki. Ayaw niya sa tamad, ayaw niya sa sobrang gwapong-gwapo sa sarili, ayaw niya sa makasarili, ayaw niya sa hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ayaw niya sa taong sa tingin ng mga ito, ay ito na ang pinakamagaling. Ayaw niya sa taong hindi marunong magpahalaga sa oras, ayaw niya sa palaging nalilate, ayaw niya sa mahilig umabsent, ayaw niya kay Raph. Hanggang sa matapos ang flag ceremony ay hindi talaga dumating si Raph. Kahit hanggang break time ay hindi niya ito nakita. Mukhang masasayang na naman ang effort niya. Tanging ingay lang ng mga bata ang narinig niya. Pinagmasdan niya ang Tupperware na dala niya kanina. Wala sa oras siyang napalapi. Mukhang hindi lang effort niya ang nasayang, pati cookies na niluto niya. Tumayo siya at inabot iyon. Kung hindi talaga darating ang Raph na yon, hindi siya nalang kakain. May bibig din naman siya. Mula pa naman dati ay siya at ang mama lang niya ang tanging kumakain sa mga luto niya. Wala naman siyang sapat sa confidence upang magtinda. Binuksan niya ang Tupperware at tinawag ang mga bata. Mukhang ngayon na ang tamang araw upang may dumagdag sa listahan ng mga taong makakatikim sa luto. Kids, tawag niya sa mga bata. Cookies, you want? Cap, mahinang tawag ni Ella sa kanilang kapitan. Konti na lang talaga isasabog na siya. Hindi niya talaga lubusang maintindihan kung bakit sa kanya hinahanap ang taong mula pa kanina ay hindi naman niya nakita. Konting push na lang siguro ay matutubuan na siya ng sungay. Hindi naman siya staff sa Lost and Found pero bakit sa kanya lumalapit itong kapitan nila? Hindi ko nga po alam, hindi naman kami nag-uusap nun eh. Ulit pa niya. Hindi na mabilang sa kanyang daliri kung pang ilang tanong na ito ng kapitan nila. Hindi rin niya alam kung hindi ba talaga siya nito naiintindihan o sinusubukan lang din ang kanyang pasensya. Pero kasing liit lang ng karayom ang kanyang pasensya. Baka kapag sumabog siya ay kukulamin niya na talaga si Raph. Ano bang pakialam niya kung mawala si Raph? Ano bang pakialam niya kung hindi ito pumasok sa trabaho? Kung alam lang din ng kapitan nila kung ano ang nasayang sa kanya sa mga oras na ito, ay baka masabi talaga nito na wala talaga siyang alam kung nasaan ang lalaking yon. Bakit ba naman kasi pinipilit at hinahanap ang tao na hindi naman niya kaano-ano? Maliban sa deal na pinipilit ni Raph ay wala na silang iba pang koneksyon. Pinipilit niyang pinakalma ang sarili at hinarap na ulit ang kapitan nila. Tapos na siyang magsuklay sa buhok at handa na siyang umuwi sa bahay. Kanina pa natapos ang trabaho niya pero hindi siya makalabas dahil nakaharang ang mabait nilang kapitan. E nasaan kaya ang lalaking yon? Tanong na naman ito. Nagkibit-balikat siya at kinuha na ang kanyang bag. Bahala na ito sa buhay nito. Wala siyang tulog tapos pati ito ay guguluhin din siya. Saan ka pupunta? Uuwi na, Kap. Hindi ka pa ba uuwi? Pero si Raph, hindi ko nga. Crush mo siya, hindi ba? Naputol ang sasabihin niya nang bigla lang itong sumigaw na parang kinikilig. Muli siyang napalingon sa kapitan nila. Seriously, hindi ko siya type. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Napailing na lamang siya at iniwan ang kapitan nila. May balak yatang sumali sa singing contest. Wala siya sa panahon na makinig sa kanta nito. Napahinto sa paglakad si Ella nang makita niya ang lalaking naging dahilan ng puyat niya noong nakaraan. Walang iba kundi si Raph. Nakatingin ito sa kanyang mata habang ang isang kamay ay nasa baba at nakadikwatro pa ito. Halos di ito kumukurap, katulad niya na para bang may hinihintay. Nag-iwas siya ng tingin at pumasok sa kanyang classroom. Hindi na lang siya nagpahalata na nagulat siya na makita niya ito sa kanyang classroom na daig pa ay presidente ng Pilipinas kung makaupo. Mabuti na lang dahil iilan lang ang nasa loob ng classroom niya. Kaya lang niyang bilangin gamit ang kanyang mga daliri sa dalawang kamay at panay laro pa ang mga bata. Sinulya pa niya muna ang suot na relo at tinahak ang kanyang mesa. Wala siyang panahon na makipag-away at makipaglaro sa lalaking naging dahilan na naman kung bakit hindi siya nakabawi ng tulog kagabi. Naglakbay sa kanyang isipan at diwa
kung ano marahil ang rason na naman nito sa hindi nito pagpasok. Great! Kung makade-4 ang gago parang hindi pumasok kahapon. Gusto sana niyang iikot ang mga mata, pero baka bigla na naman siya nitong pagalitan dahil daig pa niya si Kapitan. Pero ano bang pakialam niya? Nadamay nga siya sa kaartehan nito kahapon. Hindi niya ito binigyan ng tingin. Diretso lang siya naglakad patungo sa kanyang pwesto. Inilapag niya ang mga dala at itinali ang medyo basa pa niyang buhok. Hindi siya kumibon ni na good morning man lang sa kasama niyang guro. Hindi nga niya lubusang maintindihan kung bakit tinatawag pa niya itong kasama na halos isampal na nga nito sa kanya na ayaw nitong makasama siya. Pero kung sa bagay, ayaw din naman niya. Kusang dumapo ang tingin niya kay Raf na hinihiling niyang hindi na lang sana niya ginawa. Kumindat pa talaga ito sa kanya na sinamahan pa ng ngiti. Ilang beses niyang pinagalitan ng utak niya. Sinabi ba naman ito na ang cute ng ngiti ni Raf? Magkaaway yata ang utak at ang sarili niya. Good morning, Ella. Bati nito sa kanya. Really? Good morning? Ano maganda sa umaga? Inis niyang tanong sa lalaki. Hindi maganda ang umaga ko dahil absent ka kahapon. Mas lalo niyang pinagalitan ng bibig. Hindi niya yata kakampi ang sariling bibig dahil parang pinahalata ng bibig niya na affected siya sa hindi nito pagpasok. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung hindi man ito pumasok ng isang buwan. Ang kinaiinisan lang niya ay nagluto pa talaga siya ng cookies. Nag-effort pa siya para lang sa lalaki, tapos hindi man lamang ito pumasok. Tumawa lang si Raf na biglang naging dahilan kung bakit lahat yata ng dugo niya sa katawan ay umakyat sa ulo niya. Buwisit talaga ang binatang to. Alam mo Sir Raf, hanap ka po ni Teacher El. Kung kanina ay umakyat lang ang dugo niya, ngayon ay nilayasan na talaga siya ng dugo niya sa sinabi ng isa niyang estudyante. Ang galing, parang pinagkakaisahan na talaga siya ng lahat. Sabi po ni Teacher El, look oh, I'm sad na. Tapos with teary eye pa po, maarte na dagdag ng bata. Kinagat na niya ang dila upang mapigilan ang sarili na ilabas ang hinanakit niya sa bata. Wala naman siyang matandaan kahapon na may sinabi siyang ganoon. Para na paghahalataan tuloy na future writer itong estudyante niya. Magaling gumawa ng kwento. Really? Manghang tanong naman ni Raf sa bata at tumayo pa ito upang lapitan ng batang kausap. Padabog niyang nilapag ang cellphone pero parang walang narinig ang dalawa at patuloy lang sa pag-uusap. At talagang tuwang-tuwa pa si Raf sa sinabi ng estudyante niya. Samantalang siya ay kulang na lang ang mga salita na maghanap sa diksyonary kung gaano kalala ang inis na nasa loob niya. Daig pa nga ang mainit na tubig kung kumulo. Sad talaga ang teacher niyo kahapon? Oo po, kaya nag-order si Cap ng Jollibee. Biglang tumaas ang kilay niya. Hindi naman nag-order ang kapitan nila ng pagkain. Ano ba itong sinasabi ng estudyante niya? Look po sir oh, tinuro pa niya ang bata. Sad po ulit si Teacher Ella. Order po kayo ng Jollibee. Buy foods po Sir Raf. Para hindi na pusad si teacher. Pumalakpak ang lahat ng bata at nagsilapitan kay Raf sabay sigaw ng foods. Ayun naman pala, may balak palang hinga ng pagkain si Raf. Matitalinong mga bata. Napailing na lang siya at kinuha ang cellphone niya. Kawawang Raf. Hindi nga lang niya pinansin ang ingin ng mga bata. Nakaala mo'y kumakasigaw ay maraming pera si Raf. Na para bang ang wagas kumaka-order ng pagkain. May isa pang bata na sumigaw na gusto nitong kainin ang lahat ng pagkain sa Jollibee. Muli na lamang siya napailing at itinuon ang sarili sa mga post sa social media. Nililibang na lamang niya ang sarili habang naghihintay ng oras. Totoo bang na-miss mo ako? Gusto mo pa ng round 2? Nilingon niya nagsalita at nakita niyang si Raf sa kanyang likuran. Pagagalitan sana niya ang lalaki pero agad siya nitong niyakap. Wala na, tapos na ang drama. Rest in peace, Ella. Mabilis na natapos ang oras sa wala. Ang araw na iyon kaya lang nagligpit na si Ella ng mga gamit niya. Siya na lang yata ang tao sa barangay hall sa oras na yon dahil kanina pa nagsiuwi ng mga kasama niya. Iniwan na niya si Kuya Mark na hindi niya alam kung bakit nagmamadali. Siguro pupusta na naman yun sa mga laro na nasa labas. Ilang araw na lang din naman kasi ang natitira. At pista na sa kanilang barangay. Maraming mga palaro sa labas at marami ring mga tinda. Panigurado ay mga mura lang. Kaya siguro nagmamadali ang mga kasamahan niya, takot maubusan. Pero siya, wala siyang interes sa mga tinda na nasa labas. Dahil hindi pa nga niya natatanggap ang sweldo niya ay ubos na. Ubos na sa utang pa lang na babayaran niya. Biglang may kumatok sa pinto kaya tiningnan niya kung sino. Nakangiting Raf ang nakita niya at hindi man lamang hinihintay ang pagpayag niya. Agad na lang itong pumasok at nilapitan siya.
Kumakangiti ang lalaki parang walang ginawang kalokohan kanina. Yakapin ba naman siya kahit walang permiso? Tiningnan niya ito ng masama. Ano na naman? Oh, bakit parang galit ka na naman? Gulat niyang tanong sa kanya at kumuha ng isang upuan. May lakad ka ba ngayon? Bakit? Nakataas pa ang kilay niya. Anong pakaalam mo if may lakad ako? Papikit-pikit pa si Raf at tila sinuri ang mukha niya. May regla ka siguro ngayon ano? Kaya ang sungit mo. Humalakhak ang lalaki. Wala sa sariling binato niya sa lalaki ang notebook na sinalo lang naman ito at nagpatuloy sa pagtawa. Muli na naman niya itong binato pero sinalo lang ulit nito. Marahas siyang huminga at kinuha ang bag. Ano nakakatawa kung may dalaw siya ngayon? Ang init nga ng ulo niya pero nagawa pa nitong pagtawanan siya. Padabog siyang naglakad at iniwan ang lalaki. Tinawag siya nito pero naririnig lang niya ang pagtawa nito. Ano bang meron kay Raf at parang biglang nagbago ang kaluluwa nito? Hindi pa nga niya nasisimulan ng pagkulam pero parang tumatalab na. Ang kaso ay parang sobra naman yata. Hindi nga siya nito sinusungitan pero tinutukso naman siya. Hindi na tama to. Natigil siya sa paghakbang nang nahawakan nito ang kanyang braso. Pilit siya nitong pinaharap. Hinanda niya ang matatalim niyang titig. Kung nakakamatay lang ang kanyang tingin, sementeryo na ang bagsak ni Raf. Kung sino man ang kumukulam sa lalaking to, hindi siya nagpapasalamat. Gusto lamang naman sana niyang tumino si Raf. Hindi kasama sa package ang tuksuhin niya ito. Siguro sobrang galing ng mangungulam na iyon. May extra kulam pa. Ano ba? Asik niya. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Iwinaksa niya ang braso pero mahigpit ang pagkakahawak nito. Wala akong lakad pero manunod ako ng K-drama. Day tayo? Anito at inakbayan siya. Iiwas sana siya pero mas pinalapit lang siya ng lalaki sa katawan nito at iginiya siya papalabas sa gate. Naiwan mong nakabukas yung classroom. Pero dahil mabait ako, nilock ko. Ano gusto mong marinig? Pagalit niyang tanong. Wala siyang balak na mag-thank you. Kahit naman hindi niya ilak ang classroom ay okay lang dahil may guard naman ng barangay hall. Wala bang thank you dyan? Nag-effort ako. Effort? Gusto niyang matawa. Nag-effort din naman siya pero binaliwala lang dahil hindi ito pumasok kahapon. Grabe, Lunes na Lunes absent. Ang galing ng timing. Bilib na talaga siya sa lalaking to. Ang sarap bigyan ng award. Pero okay lang kahit hindi ka mag-thank you. Yun nga lang, mag-date tayo. Bigla na lang itong tumakbo habang hawak ang kamay niya. Hindi pa nga siya pumapayag pero parang batas ang sinabi niya at hindi pwede na tumanggi siya. Tara na. Hoy, ano ba? Sigaw niya pero hindi ito nakinig. Ikaw ang leader ngayon. Kahit anong gusto mo, makipag-date ka lang sa akin.